Hello, good morning, kabayan! Welcome back sa ating channel. Kamusta po kayo? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please i-click mo na po yung subscribe button and notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung about sa Dunganon Bank or yung Dunganon Project. So, sa ngayon po ay member na po ako, officially member na po ako ng Dunganon Project. And salamat. Shout out sa aking hipag. So, thank you so much sa pag-share about dito sa Dunganon Bank. So, last Friday, so halos 1 week na, saktong 1 week ay officially member na po ako ng Dunganon Project. And nalaman ko nga na today ay merong medical mission ang Dunganon sa kabilang city. Ayun, gusto ko siyang i-share sa inyo kasi lalo doon sa ating mga kababayan na nasa provinces din. And kasi ang nagustuhan ko dito is maganda yung benefits ng kanilang insurance. So, kung familiar po kayo doon sa mga sa card, yung SME card, yan. So, parang same lang din po siya. So, bale, yung Dongganon po is from the word Ilonggo, yung meaning daw nun kagalang-galang. So, based po sa history, yung Dongganong Bank po is from 1984 pa siya. So, i-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-join. So, bali po dito sa Dongganon ay kailangan, syempre, resident ka doon sa barangay, sa sitio nyo, and then every barangay merong mga centers. Bali dito sa sinalihan ko is siguro 3 center. So, bukod-bukod siya. And then, kada center, iba-iba yung araw ng weekly meeting or yung weekly hulog. So, bago ka makapag-join is kailangan may fill up na application form. So, meron namang mga officer na pumupunta sa mga center weekly. And then, interviewin ka. And then, meron din siyang training. So, pag-aaralan mo or i-inform yung mga newly member about doon sa Dunganon Bank and then sa project and papaano siya pinapalakad. And then, eto nga. So, para maka-join, every 5 sa isang group. So, dapat hindi kayo magkakasama sa bahay. So, hindi kayo magkakapatid, hindi pwedeng magkamag-anak pero hindi pwedeng magkasama sa isang bahay. Kasi yung kayong group na 5 na members sa isang group na yon ay just in case na merong isang hindi makapaghulog. So, yung member doon sa 5 na yon, pwedeng tulungan yung isang member doon sa pagbabayad in case na hindi makapaghulog. And kapag maglo-loan din, is yung 5 members na yon, so kailangan din ng signature para makapag-loan. So, yung isang member. And every Friday, ang alam ko dito is yung release ng loans. So, yung officer naman kapag pumupunta sa center, pwedeng mag-withdraw and then tumatanggap ng weekly hulog. So, bali nga pala, kapag first time mag-join is required na loan. So, from 2,000 to 5,000, so pwedeng i-loan. And then, payable siya within 25 weeks or 6 months. So, meron siyang 3% interest. And kapag maghuhulog ka weekly ng iyong amortization ng loan mo is kasama na po doon yung bayad mo sa insurance weekly. So, just in case matapos na yung loan, so wag daw kakalimutan na magbayad ng insurance. So, first time ko makapunta sa office doon sa Dunganon office dito sa city namin. So, ipa-flash ko dyan sa screen. So, medyo marami ng tao nung dumating kami. Mga past 8 na siguro, mga 8:30, ganyan. So, medyo marami ng tao. Friday. So, meaning, oras o araw ng release yung Friday dito sa amin. And, ayun, nung first time, nagbayad kami ng 150 para sa ATM kasi magkaka-ATM na rin. And then, noong nirelease na yung aming loan, so kasama na doon po yung aming passbook. So, doon sa passbook, makikita mo kung magkano yung niloan mo. And then, every time na maglo-loan ka, merong 5% na mababawas at mapupunta yun doon sa iyong individual compulsory fund. So,
every loan, yung 5% na yon is dagdag na, parang dagdag na rin sa savings or sa fund mo. Pero magkaiba po yung compulsory fund sa Angkalsya Fund. Yung Angkalsya Fund naman, yun yung savings na ihuhulog mo weekly. So, any amount naman ay acceptable nila kung magkano yung ilalagay mo sa iyong savings or yung sa Alkansya Fund. And every week din po kapag magbabayad ng iyong loan, so for example, ang niloan ko po is 5,000. So, ang weekly amortization po nun or yung due is 293.5. So, doon sa 293.5, kasama na po doon yung insurance, kasama na rin doon yung interest, and yung principal, and na makakaltas doon sa loan, and yung piso every week na individual compulsory fund. And gusto ko din pong i-share sa inyo yung kagandahan dito sa benefits ng Dongganon. So meron din pong scholarship program ang Dongganon. So meron akong pamangkin na gusto rin mag-take ng exam sa Dongganon scholarship. So ayun, kaya na-share ko din po sa inyo ito. And just in case na kailangan din po ng mga special loan like yung sa pagbabalik eskwela, yung sa mga student loan, elementary and high school, college, meron din po sila. And meron din po yung sa special loan ay meron din po silang, wait lang po Dongganon housing loan, and then asset acquisition loan, and then yung green loan. Pero syempre meron po itong mga terms and conditions kung i-approve ka nila for this loan. So pero yung mga general loan ay doon po yun pwede mong gamitin sa pagbi-business. So sa first time na interviewin ka, so ano yung binabalak mong business, or kung meron ka ng current business, so kailangan meron ka ring pagkukunan ng panghulog mo weekly. So, yung ilo-loan mo, pwede mo yung idagdag or panimula sa iyong negosyo. Kasi ang main purpose naman talaga ng Dongganon din is para makatulong. And idagdag ko lang, meron din silang mga special loan for calamity assistance, consumption loan, and then yung reconstruction loan. Ayan. And sa mga nagtatanong kung ano ba yung may age limit daw ba. So, yes, meron po from 18 years old above. And kung 60 years old ka naman, kailangan ikaw ay healthy at meron kang kaya mo pang magtrabaho. And by the way, hindi po pwedeng mag-member yung lalaki dito. So kung gusto niyo pong mag-member, yung asawa niyo na lang pong babae ang kailangang magpa-member. So just in case po na narinig niyo na or member na po kayo ng Dongganon Project, ay please comment naman po below kung ano po yung experience niyo dito. At kung gusto niyo rin pong mag-share about sa inyong mga kaganapan about sa medical mission or yung sa scholarship program na bigay ni Dongganon, so na benefits ni Dongganon, or kung meron po kayong mga kakilalang nakapag-claim ng kanilang mga insurance, so pwede nyo rin pong i-share. So ayun lamang po for this video. Thank you so much for watching. Sana ay nakatulong po ito. And abangan nyo po yung mga next videos natin. Thank you so much. Bye!